Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na 'to 'no, magko-compute tayo ng cost of production ng itlog. Kasi 'di ba, bumaba na ang presyo ng itlog. So, possible na bumaba rin yung cost 'no, yung cost of production. Isa 'yan na rason kung bakit bumababa ang presyo ng itlog. Pero isa ring rason yung dagsa ang itlog. Titingnan natin ngayon yung cost of production ng itlog. Kung bagong egg producer ka, dapat alam mo ito. Ito ang scientific computation. Huwag mong isali lahat sa pag-compute mo ng cost of production, yung pinambili mo ng RTL, yung gas na ginagastos mo doon sa pagde-deliver mo, yung labor, yung bills, yung vet mo na binabayaran mo, ano pa ba, yung pagpapatayo mo ng building o pag-repair mo, hindi yun kasama doon sa cost of production. Yun ay nakakategorize ng other expenses, investment, ganyan. kaya ang kukumpitin lang kasi talaga doon sa kaya ko sinasabi to ha, doon sa pag-compute ng cost of production ay yung gastos mo sa feeds. Gastos mo kung magkano, ilang kilo ang kinain ng bawat manok bago nag-produce ng itlog at kung magkano ang gastos. Doon lang nakabase yung pag-compute mo ng cost of production. Kasi yun lang naman ang kinain niya para mag-produce siya ng itlog. Hindi naman niya kinain ang building, di ba? Ang investment, yung building. Basta, in short, ganito ang gagawin natin, no? Gagamit tayo ng 500 heads population na sample. Kagaya ng mga video ko nang nakaraan. Kasi meron akong mga videong ginawa na noon. Sana mapanood nyo pa yon. Kasi baka meron akong sinabi doon na hindi ko masabi rito. Or meron akong masabi rito na wala doon. So magandang mapanood pa rin ninyo yung mga old na videos ko about yung cost of production. So 500 heads ang population. 90% ang production, daily egg production percentage, 110 grams per head per day. At ang presyo ng feeds, yung consumption nila yun 110 ha. At ang presyo ng feeds ay 1,585 based dito sa amin. Hindi ko alam dyan sa inyo. Pero kahit na ano pang presyo ng feeds, ano pang presyo ng feeds, number of population, yung egg production percentage ninyo, iisa ang method ng computation sa cost of production. At ito yon. So, kung i-multiply natin, no, yung 90%, 500 times 90% na egg production is 450 eggs ang napoproduce isang araw. At itong 450 eggs, kung i-divide mo sa 12, ay 37.5 dozens. Kung bakit tinitingnan natin yung dosena, no? Kasi nga, ang titingnan muna natin ay yung cost of production per dozen of egg bago tayo makapunta dun sa cost of production per piece of egg. Pero bago tayo makapag-compute ng cost of production, dadaan muna tayo doon sa feed conversion, computation ng feed conversion. Kasi kailangan malaman kung ilang kilo yung nakakain ng manok bago makapag-produce ng 1 dozen of egg. Ganon. So, yung 1,585, tuloy ko ha, 1,585 na feeds na isang bag, 50 kilos yun, di-divide mo yon, no? So, yung per kilo niya ay 31 pesos and 70 centavos. Ngayon, doon na tayo sa computation. 500 times 0.9 equals 450 eggs. Divided by 12 equals 37.5 dozens. At yung pagkain nila, no, yung feed consumption nila daily, yung 500 heads, ay 55 kilos. Kasi 110 grams times 500 heads, no, 55 kilos. And then, kung paano mo kukumputin yung feed conversion, i-divide mo ngayon yung 55 by 37.5, no? 55 divided by 37.5 dozens equals 1.46666. Yun yung timbang ng
feeds or amount of feeds in kilos na kinain ng manok para makapag-produce ng 1 dozen of egg. So, kung paano naman ko computein yung cost, i-multiply ngayon yung amount ng, yung amount ng feeds in kilos, yun yung feed conversion, doon sa presyo ng feeds per kilo. So, 3170 no, times 1.4666 equals 46.49 pesos. Ibig sabihin, gumastos ka ng 46 pesos and 49 centavos to produce 1 dozen of egg. Ngayon, yung per piece, syempre, alam naman natin na isang dosena ay 12 pieces, di ba? So, 46.49 divided by 12 equals 3 pesos and 87 centavos ang cost of production ng per piece. Yun. So, no wonder na ibinabarin nila yung, yung presyo, no? Yung farm gate price or yung selling price, kasi nga mababa rin naman pala yung cost of production kung based dito sa amin. Hindi ko alam doon sa inyo kasi kung 1,000, kasi yung iba meron pang 1,800 ganyan, 1,700 plus na feeds, ganon. Tapos baka mababa yung egg production ninyo, so mas mataas ang nyo. Kasi kung mataas ang presyo ng feeds, tapos mataas ang presyo ng feeds, tapos mababa ang egg production ninyo, ang tendency ay mataas ang cost of production ninyo. At tandaan natin na iisa, no? Kahit anong size, ito sinabi ko rin sa ibang video ko, kahit anong size yan, piwi man yan, hanggang doon sa jumbo na size, iisa ang computation, na iisa ang cost of production. So kung ang na-compute natin ngayon ay 3 pesos and 87 centavos, yung piwi na na-produce, yun din yung cost of production niya, no? Yung small or yung extra small, yung small, medium, large, extra large, yung 3.87, 3 pesos and 87 centavos, yun din ang cost of production ng mga itlog na yon. Ganon. So, kaya yung dun sa mga large sizes, no, dun bumabawi yung mga farmer. Oh, yung sa small size, maganda lang naman din kung marami, no, pero medyo konti lang ang doon, ang markup nila. So, sana, no, may natutunan naman kayo dito sa video ito. At sa next mga video natin, siguro titingnan natin yung mga ibang cost of production ng bawat egg production, bawat presyo ng feeds, ganyan, kasi wag na yung population, kahit na pare-pareho na lang yung population na gagamitin natin siguro, yung yung egg production percentage at saka yung presyo ng feeds, yun lang magkakaiba. Kasi may direct na relationship yung yung kinakain nila, yung feeds, no, yung presyo ng feeds doon sa cost of production. Ganon. At wag mong tandaan natin na huwag natin talagang isali yung mga other expenses kasi sa ibang may ibang computation yon, no, para makuha mo kung kumikita ka ba, kung kailan mo ba nabawi kung kailan ba nagkaroon ka ng ROI. Parang ganun yon, yun, no. Pero dun sa cost, ito lang ang computation ng cost. At sana, no, yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At thank you sa lahat ng mga subscriber ko, yung mga nagko-comment, nakikipag-communicate sa akin, at lahat, pati mga silent viewer o silent subscribers, lahat ng mga silent na subscriber ko at mga viewer, thank you sa inyong lahat. At pati yung mga nag-share, patuloy sanang i-share itong video ko at saka yung channel ko para marami pang ibang taong matutulungan, hindi lang itong channel ko, kundi yung may mga tanong na pwede nilang makita ang sagot dito sa mga content dito sa channel ko. At sana pagpalain tayong lahat.